pagsabi ni Pastor, paano malaman na may wisdom ang pagkaplano ng isang bill or ng isang solusyon? Dapat masagot mo yung who, what, where, when, why, how. So ganun po magplano si Pastor, hindi lang po suntok sa buwan kung nakikita niyo po. So yun po ang unang magiging proposed bill ni Pastor para po sa ating mga AFP. So again, yun ang tinatawag na AFP Joint Operations Command Act. Isang gabi pa ay napag-usapan natin yung mga benefits, mga programa na gustong isulong na ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa hanay po ng pambansang pulisya. Now ngayon meron pa tayong isang uniformed institution, itong Armed Forces of the Philippines, na ito rin yung kaagapay ng taong bayan, no? Lalo na sa pag-maintain ng peace and order sa mga kanayunan at iba pa na mga national security concern. Ano ba ang mga nakikita, kasi alam natin malapit din itong si Pastor Apollo C. Quiboloy sa militar, no? And ano ba ang plano ni Pastor Apollo para sa kanila? Oo nga, Admar, no? So tulad ng nabanggit mo nung nakaraang linggo, napag-usapan po natin yung mga napakagandang plataforma ni Pastor para po sa ating kapulisan, at ngayon po ay bibigyan po natin ng pagkakataon para ibahagi po natin yung mga plataforma ni Pastor para po sa Armed Forces of the Philippines. Napakaganda po. So sa pagplano po ni Pastor, kasi nga po, everyday, paggising pa lang ni Pastor, unang iniisip niya, anong interest para sa Pilipinas. At napakalaki ng role po ng Armed Forces of the Philippines para i-maintain po ang security ng ating bansa. Kaya po, ang unang ganda ng naisip ni Pastor. Kasi nga, di ba, ang unang problema talaga, nakikita niya yung gap. Kung mabibigay po natin yung number of bases po ng AFP, for example, sa Philippine Air Force Base, nasa 18 lang po sa buong Pilipinas. Remember, this is an archipelago. May 7,000, ilan na ba? 100 plus. 107 Depende ang kung ating... high tide, kung low tide. Oo, high tide o low tide, diba? So, 7,000 plus po ang ating islands. However, 18 lang po ang Philippine Air Force bases. Tapos may 26 lang po ang Philippine Navy bases. Imagine 7,000 ha, itong islands na to, pero 26 lang Philippine Navy. At may 56 lang po tayo na Philippine Army bases. So, ang nakikita po ni Pastor na problema dyan is, meron tayong problema tungkol lalo na sa security concerns. Lalo-lalo na, ito, nagbabadya po, may mga EDCA sites na, pwede tayong maging mas-sandwich kung sakaling magkakaroon ng giyera, no? So, talagang naiisip ni Pastor ang seguridad ng bawat mamamayang Pilipino. So, ito po ang naisip na paraan ni Pastor para po matugunan ng pansin at mabigyan ng solusyon itong problema na ito. Bibigay ko po ang unang-una, ang tinatawag ni Pastor na AFP Joint Operations Command Act. So dito po sa AFP Joint Operations Command Act na sinasabi ni Pastor, aamyendahin niya po ang RA 7898. Ipapasok niya po ang tinatawag niya JOC. Ang JOC po ay Joint Operations Command. Ano po ito? Kumbaga, sa joint operations na to, andyan na po ang Army, andyan na din po ang Navy, at saka andyan na din po yung Air Force. So tatlo po, joint po ang gusto ni Pastor. So saan ba? Kasi nga, we are talking about national security. Nag-identify pa po si Pastor kung saan-saan po yung mga parte ng bansa, kung saan magkakaroon po ng Joint Operations Command yan. Didiscuss ko po yan later on. So yan po, nakikita nyo sa inyong screens, although may mga existing laws, rules, and regulations sa tayo, katulad ng RA 7898 po, para sa AFP Modernization Act, at RA 10349 para sa amendment of AFP Modernization Act. Ito po ang gustong i-amyenda ni Pastor. So magkakaroon po again ng JOC or Joint Operations Command, wherein it centralizes the command across all branches of the AFP.
Tulad ng nabanggit ko, andyan na po, magkasama na po si Air Force, si Navy at saka si Philippine Army. And sabi ni Pastor, you will modify existing command structures to define roles and responsibilities clearly within the JOC framework. So ano magiging scope and overview ng proposed bill na to? Ayan po, this bill seeks to establish a JOC that will oversee operations across the Army, Navy, and Air Force. The JOC will facilitate centralized planning and decentralized execution, enhancing the AFP's operational efficiency and responsiveness. Ang target po nito is to improve joint operational capabilities among the three branches of the AFP, ensuring a unified approach to national defense. So dito po, saan po, even yung strategic na approach na naisip na ni Pastor, kung saan ba epektibo na magkakaroon talaga ng strong presence or visibility itong JOC na ito. Unang-una, na-identify po ni Pastor, sabi niya dapat dun sa mga remote and far-flung areas, kung saan po, meron po tayong disaster-prone regions, dapat andun yung JOC, kumpleto po sila. For example, sa Eastern Seaboard, areas frequently hit by typhoons including Samar, Leyte, Bicol Region, or Eastern Mindanao, yun po, dapat andun po yung ating mga posts. Andyan din po yung mga earthquake-prone zones, katulad ng Mindanao, particularly the Davao Region, Metro Manila and surrounding areas, ang Central Luzon, at saka mga isolated communities din po, katulad ng Mountain Province and Cordillera Regions. Even sa BARM po, o yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at island municipalities in Tawi-Tawi, Sulu Archipelago, and Batanes. Yun po, ang isa sa importante magkaroon dapat ng JOC. May command center po doon, ang sinasabi ni Pastor, na kung saan magkasama po ang Army, ang Navy, at saka ang Air Force. Again, una, sa remote and far-flung areas. Pangalawa po, sa maritime zones. Importante din po yung visibility nila. Okay? Saan yung mga maritime zones? Of course, andyan yung West Philippine Sea areas, katulad po ng Scarborough Shoal, ang Kalayaan Island Group, ang Palawan's Western Seaboard. So, pangalawa po, sa critical maritime areas naman po, kailangan din po ang visibility ng JOC natin. Andyan po si Sibuto Passage, ang Mindoro Strait at Balabac Strait. And pangatlo, yung key naval points, katulad po ng Celeb Sea or Sulu Sea Corridor, Basilan Strait, Balintang Channel. So, pangatlo, sa ating enumeration para sa visibility ng JOC, yung category po na border and entry points, mahalaga po yun. So, dapat, lalo-lalo na sa mga major ports and airports, katulad ng NAIA, andyan po yung Subic Bay Freeport, ang Clark International Airport, Cebu International Port, Davao International Airport. Pangalawa po, under sa border pa rin, ang known smuggling routes. For example, Zamboanga Peninsula, Sulu Sea Crossing Points, Balut Island Area at Sarangani Bay. At pang-apat po, para sa ating JOC na mga command centers, ay yung cyber security centers, katulad ng critical infrastructure ng Metro Manila Cyber Facilities. Andyan din po yung Clark Special Economic Zone Data Centers at Cebu IT Park at Davao Cyber Corridors. So, di ba, komprehensibo talaga pag mag-isip si Pastor. Pag sabi ni Pastor, paano malaman na may wisdom ang pagkaplano ng isang bill or ng isang solusyon? Dapat masagot mo yung who, what, where, when, why, how. So, ganun po magplano si Pastor. Hindi lang po suntok sa buwan, kung nakikita niyo po. So, yun po ang unang magiging proposed bill ni Pastor para po sa ating mga AFP. So again, yun ang tinatawag na AFP Joint Operations Command Act.